Welcome back sa Panahon TV mga kabayan. Ngayong umaga po makakasama natin si Pag-asa Weather Forecaster Meno Mendoza. Good morning, Mr. Mendoza. Bilang pangunang katanungan po natin, ano po bang aasahan nating lagay ng panahon ngayong unang araw ng Marso? Ano po bang nilalaman ng inyong 5 a.m. weather forecast? Una sa lahat, magandang umaga din, JC, at magandang umaga sa ating mga manonood. At sa ating forecast sa araw na to, dahil patuloy pa rin ang pag-iral ng mahinang amihan natin, inaasahan natin na dito sa Batanes area at saka sa Calayan Group of Islands, inaasahan pa rin natin ang mahinang mga pag-ulan at sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, makakaranas lamang tayo ng bahagyang maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. So generally, fair weather condition po ang aasahan natin sa malaking bahagi ng bansa. Ito naman po, Mr. Mendoza, ngayong buwan ng Marso, meron po ba tayong posibilidad na magbantay ng bagyo? Ano po ba yung average number natin ng bagyo para po yan sa buwan ng Marso? Okay, sa buwan ng Marso, inaasahan pa rin natin na posible tayo magkaroon ng isang bagyo sa buwan ng Marso. So yan po mga kabayan, base po sa climatological records ng Pag-asa, posible po ang pagkakaroon ng isang bagyo ngayon po yung buwan ng Marso. So sa mga kababayan po natin, patuloy po tayong magbantay sa lagay ng panahon. At Mr. Mendoza, ano po ba yung mga prevailing weather system natin for the month of March? Ngayong buwan ng March, inaasahan pa rin natin na magkakaroon pa rin tayo ng mga low pressure area. Yun nga, meron tayong mga bagyo. Then inaasahan natin yung easterlies kung sakaling dahil magkaroon na tayo ng termination, inaasahan natin yung easterlies. Pero yung termination natin, inaasahan natin mga second week pa ng March. Then itong high range of high pressure area natin. Mga kabayan, bilang nabanggit nga po ni Mr. Mendoza, itong mga prevailing weather system natin for the month of March. Mr. Mendoza, asahan po ba natin ngayon yung early termination naman itong northeast monsoon? Sa kasalukuyan, although may mga palatandaan na tayo na nakikita, inaasahan pa rin natin na mga second week pa ng March tayo magte-terminate dahil yung mga palatandaan natin na although established na, pero yung governing weather system natin, hindi pa siya masyadong malakas na nag-govern kaya hindi pa tayo makapag-terminate. At bilang nabanggit nyo rin po itong mga palatandaan nyo o yung mga indicators, ano po ba yung mga indicators natin bago ideklara ang opisyal na tag-init? Okay, bago tayo makapagdeklara ng opisyal na tag-init, yung ating mga indicators, kailangan yung ating temperature, nakikita naman natin na tumataas na itong ating mga maximum temperature sa araw-araw. Then meron tayong mga high pressure area na nandito sa North Pacific High. Subalit hindi pa natin nakikita yung direksyon ng hangin na easterlies dahil hindi pa masyadong malakas yung ating North Pacific High na siyang panggagalingan ng ating easterlies. Kapag lumakas na itong ating North Pacific High at yung mga pinanggagalingan ng ating northeast ay magmamigrate na ito northward, yung mga high pressure natin sa China, madadaig na ito ng ating North Pacific High. Kaya't by that time na manaig na itong North Pacific High, iba na yung direksyon ng hangin natin, magiging easterlies. By that time, saka lang tayo makakapag-terminate ng northeast. At ayan po mga kababayan, na ibigay po sa atin ni Mr. Mendoza yung mga indicators bago ideklara ang opisyal na tag-init. Gaya nga po last year, sa buwan din po ng March naranasan yung pagkakaroon ng mainit na panahon. Kaya naman sa mga kababayan po natin, paghandaan po natin ang mga susunod na araw dahil posible na pong umangat o magkaroon ng significant changes sa lagay ng ating temperatura. Maraming salamat po Mr. Mendoza. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Yan po mga nakalap nating impormasyon ngayong umaga. Stay updated sa lagay ng panahon. Bisitahin lamang ang aming official social media accounts and website. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Naghahatid po yan ng balita simula Lunes hanggang Linggo 5:30 ng umaga at sa oras-oras na update dito lamang sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong weather body, Jessie Basco. Magandang umaga sa inyong lahat.
Ang sunog sa tahanan ang pinakahihilakbot na pangyayaring maaaring maranasan sa inyong buhay. Noong 2012, nakapagtala ang Bureau of Fire Protection ng 4,079 na sunog sa kabahayan. Halos kalahati ng kabuang 8,798 na naitalang sunog sa bansa. Noong parehong taon, 252 ang namatay sa sunog, 745 ang nasaktan at mahigit sa 3.7 billion pesos ang naabong ari-arian. Upang maibsan ang pagkakaroon ng aksidente dulot ng sunog, idinaraos tuwing Marso ang Fire Prevention Month. Gamitin ang panahong ito para tingnan ang mga electrical wires sa ating tahanan at opisina upang mabawasan ang panganib ng sunog sa inyong tahanan. Mag-install ng smoke detector sa mataas na bahagi ng inyong bahay. Siguraduhin gumagana ito sa pamamagitan ng pagsuri ng baterya o power supply. Kailangan mayroong nakaantabay na pang-apula ng sunog, katulad ng fire extinguisher. Sa paggamit nito, tandaan ang letrang PASS. P. Pull the pin. A. Aim the nozzle at the base of the fire. S. Squeeze the lever. And S. Sweep side to side. Magkaroon ng emergency exit plan sa inyong tahanan at ipaalam ito sa mga kasama sa bahay. Kung may kasama kayong bata o may kapansanan, planuhing mabuti ang kanilang kaligtasan sa oras ng sakuna. Huwag iwanan ang niluluto. Itagong mabuti ang mga posporo, lighter at anumang kemikal na maaaring pagmulan ng sunog. Ilagay ang mga ito sa lugar na hindi maabot ng mga bata at malayo sa kalan. Panatilihing malinis ang inyong kalan at huwag maglagay ng gamit sa ibabaw nito. Siguraduhin din na walang tagas ang inyong LPG. Tanggalin sa saksakan ng mga appliance pagkatapos gamitin. Iwasan ang pag-overload ng mga saksakan at huwag gumamit ng sirang kordon. Layo ang kandila sa mga bagay na madaling masunog at huwag kalimutang patayin ito bago matulog. Kung nagpiprito at biglang nagliyab ang kawali, huwag itong buhusan ng tubig. Sa halip, takpan ito ng basang tela. Lumabas agad ng bahay, kasama ang pamilya at maging mahinahon sa lahat ng oras. Isara ang pinto ng nasusunog na kwarto, maging ang mga pinto ang madadaanan upang hindi kumalat ang apoy. Bago buksan ang anumang pinto, pakiramdaman muna ito gamit ang likod ng inyong kamay. Kapag ito'y mainit, maaaring may sunog sa kabila nito. Pumwesto sa kwartong may bintana at humingi ng saklolo. Magwagayway sa labas ng bintana ng anumang telang may matingkad na kulay. Sa ganitong paraan, mabilis ka makikita at masasagip ng mga bumbero. Kapag makapal na ang usok, gumapang palabas ng bahay. Gumamit ng basang tela para ipantakip sa inyong bibig. Kapag nadapuan ng apoy, gawin ang stop, drop, cover your face and roll. Tumigil sa pagtakbo. Dumapa sa sahig, takpan ang mukha, at magpagulong-gulong. Suriin ang sarili at ang mga kasama. Huwag bumalik sa inyong bahay hanggat wala pang abiso ang mga bombero. Tamang kaalaman ay kahandaan. Maging ligtas, maging panatag. Pilipinas. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.